Audio Jungle. Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-4 na kabanata na ng aklat ng Numbers or ng mga bilang. Ito po ang ika-4 na aklat sa Lumang Tipan. Subalit bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Makapangyarihang Diyos na aming pinaglilingkuran, salamat Panginoon sa inyong kahabagan at sa inyong biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat Lord sa oras na ito na minsan pa Panginoon ay makikilala ka namin sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, lumalapit po kami sa iyo at nagpapakumbaba Panginoon. Dalangin namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang magturo at bibigay sa amin ang karunungang maintindihan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang mapapurihan, madakila sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kung ating pong babalikan ang Kabanata 3, nakita po natin ang pagpapasensus, no, or pagpapabilang ng Panginoon sa angkan ng mga Levita. Sa verse 14 po, 15 ng chapter 3 ng Numbers ay nakita natin, no, na itinala ang mga bata or mga Levitang nasa edad na 1 buwan pataas, no, sa pamilyang ito, no, sa lahi ng mga Levita. At dahil sa utos na ito ay nagkaroon ng talaan, kung saan talaga po pinakita dito yung talaan ng lahi ni Gerson, 7,500, Kohat, 8,600, at kay Merari na 6,200. Ito po yung sa mga 1-month-old pataas, no? Sapagkat ang lahi po ng Levita, no, ang kanyang mga naging anak ay si Gerson, si Kohat, at si Merari. Yan, si Merari. So, yung tatlo po na yan ay ang mga lahi ng Levita, kung saan ang sabi nga po sa chapter 3, tinala ang mga batang 1 buwang gulang, no, pataas. Ayan. At nakita rin po natin sa Kabanata 3 na itong mga batang ito ay nagkaroon ng substitution na tinatawag, kung saan na dapat lahat ng mga panganay ng mga Israelita sila yung nakatalaga sa templo. Subalit ito po ay pinalitan ng Panginoon ng mga Levita, no? Kumbaga lahat ng mga Israelita na dapat nakatalaga doon, pinalitan po ito ng mga Levita. Ayan. So, nakita po natin ito sa Kabanata 3. Pagdating naman po dito sa Kabanata 4, makikita po natin, na muli nagpasensus ang Panginoon kay Moises. At ang sabi ng Panginoon kay Moises, sa verse 1, sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron, isensus ninyo ang angkan ni Kohat na sakop ng mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa Tuldang Tipanan. So, kanina po, nasabi ko nga po sa inyo sa Kabanata 3, sa Kabanata 3 na to ay isinensus ang lahat ng batang lalaki na may gulang na 1 buwan pataas. At yun po ay nagkaroon yan ng katalaan sa lahi ni Gersom, 7,500, sa lahi ni Kohat, 8,600, at kay Merari naman or Merari ay 6,200. Yan po ang bilang ng mga bata na may gulang na 1 buwan pataas. Pagdating po dito sa Kabanata 4 ay mula doon sa survey na yon, sa mga tala na yon, pinapasensus naman ng Panginoon ang mga lalaking may edad na 30 hanggang 50. At ito naman ay para sa mga maglilingkod sa Tuldang Tipanan. Makikita po natin sa pagkakasunod ng mga anak ni Levi, ang una niyang anak ay si Gersom, sumunod si Kohat, at sumunod si Merari. So
So, mapapansin po natin dito na bakit nauuna ngayon sa pagtatala, no, sa mga maglilingkod sa templo si Kohat, samantalang ang panganay ay si Gersom. Ayon po sa pag-aaral, si Kohat po ay anak ni Levi, no? At si Kohat nagkaroon ng anak na si Amram. Si Amram, siya po ang tatay ni Moises, Aaron at Miriam. So nangangahulugan po na si Kohat ang lolo ni na Moises at Aaron. Kaya naman makikita po natin na dito sa pagkakasunod-sunod ng mga anak ni Levi, no, nangunguna ngayon si Kohat doon sa survey ng pagtatalaga ng mga maglilingkod sa toldang tipanan. At alam niyo po ba na si Gersom, no, yung panganay na anak, siya ang nakatalaga sa pag-aasikaso sa curtain or sa covering ng tabernacle. Samantalang si Kohat naman, sila yung naka-assign sa Ark of Covenant. Sila yung naka-assign sa mga banal na mga kagamitan. At si Merari naman, sila yung talaga, no, na magtatrabaho, sila ang responsable sa mga poste o yung mga pilar ng tabernacle. So makikita natin, no, na napakabigat ng responsibility na napunta sa lahi ni Kohat. Subalit, makikita natin na ang lahat ng responsibilidad na ito, magkakaiba-iba man ang kanilang mga gampanin, pero pare-pareho po silang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Again, sabi nga po dito sa verse 3, isama sa bilang ang lahat ng lalaking na edad na 30 hanggang 50. Ano sabi dyan? Dahil ito po yung peak na strength, no, at maturity ng mga mamamayan that time. Kaya naman, dito makikita natin ang nais ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, yung nasa may pinaka-the best na state of mind and state of health. Ano po, talagang makikita po natin dito yung katotohanan dun sa nais ng Panginoon na He wants best from us. Okay, verse 4, ang magawain ng mga angka ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na bagay. No? Yun yung mga kagamitan, ano po, yung mga hugasan, yung mga ilawan, so po yan po lahat. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron, ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kortina sa loob ng mga loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan at tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul at pagkatapos ay susuot nila ang mga argolya ng mga pambuhat nito. So sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na inaalay sa presensya ng Diyos at ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga bagay na lalagyan ng mga handog na inumin at hindi aalisin ng mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos, tatakluban nila ito sa ng telang pula at tatakluban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw at ay babalutin nila ng telang asul pati ng mga ilaw nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upols na mula sa ilawan ng mga banga at lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng balat at itatali sa tukod ng pambuhat. 11. Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar at tatakluban pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos isusuot sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Ang mga natirang kagamitan mula sa tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali tulad ng pambuhat. So, dito makikita talaga natin, no, yung mga kagamitan sa loob ng tabernakulo, no, yung mga kagamitan doon ay responsibilidad ng mga Kohatites. Sinasabi pa dito sa verse 13, kailangan alisin ang abo ng altar at tatakloban ng telang kulay ube
at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito. Ang lalagyan ng baga, ang malaking tinidor para sa karne, ang mga palat, ang mga mangkok, tatakloban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Verse 15, matapos taklobanin na Aaron ang mga, at ng mga anak niya toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan ito, dadalhin ito na ang kanikuhat. Yan. Kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakapan. Pero, hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito ang mga kagamitan toldang tipanan na dadalhin ng mga kanikuhat. Okay. So, si Kohat ay tatay ni Aaron, Moises at Miriam. Tanging yung mga anak lang ni Aaron. Si Aaron at kanyang mga anak lang ang pwede na maging priest, no? At yung kapatid niya, yung lahi ng mga kapatid niya, ay sila yung mga Kohatite na nakatalaga doon sa mga banal at sagradong mga bagay doon sa loob ng tabernakulo. Subalit, hindi nila pwedeng kapitan, no? Yung mga bagay na sagrado. Yan, tandaan po natin, dito makikita natin nandun yung opportunity na makapasok sila sa holy place, no? Or most holy place, though meron silang privilege and opportunity na makita ang presence ni Lord sa loob na yon, ano? Ma-experience sila yon, no? Kasi sila sa lahi ng Levi, sila lang yung makakapasok doon kasama ni Aaron at ng kanyang mga anak. Still, may limitasyon, no? Talagang may mga bagay po talaga sa loob ng church, no? Sa gawain ng Panginoon sa kagaya ng ganito, no? Ayon sa orderly appointed ng Panginoon, may mga bagay na may limitasyon ang bawat isa. Ano po, like for example dito, yung sa paghawak sa mga sagradong mga kagamitan, no, na nandoon sa loob ng holy place or most holy place, ay tanging sina Aaron lang ang makakakapit nito. Kahit ikaw pa ay Levita at kahit ikaw pa ay kapatid ni Aaron, dahil hindi ka anak o hindi ka galing sa lahi ni Aaron, hindi ka pa rin maituturing na priest na may karapatan na hawakan yung mga sagradong mga kagamitan doon sa most holy place. Kasi ang sabi dito, yung hindi nila hahawakan ng mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. So dito makikita natin na pag tinakloban na ni Aaron at ng mga anak niya, no, ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan na yon, dadalhin lang iyon ng mga Kohatite. Pero hindi nila yun pwedeng hawakan kasi pwede silang mamatay. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay nabibigyan tayo ng pagkakataon, no, na gampanan yung or makasama doon sa pribilehiyo na nararanasan, no, ng ating mga leaders is same na rin yung ating karapatan, no? At yung ating, pwede na nating pakailaman yung mga desisyon, pwede na nating pakailaman yung mga masaselang mga usapin, no? Dito po makikita talaga natin na hindi ganon. May limitasyon ang bawat isa sa atin. Kaya kung hanggang saan lang yung responsibilidad na ibinigay sa atin, hanggang dun lang tayo, huwag tayong lalampas. Kasi hindi na yun nakakalugod sa Panginoon. At galit na si Lord sa mga ganong attitude. Verse 16, si Eleazar na anak ng paring si Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa langis na pampay. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, huwag na niyang pababayaan mawala ang pamilya ni Kohat ng mga Levita. So, napaka-precious ito ng itong lahi na to sa Panginoon. Ganito ang inyong gagawin para hindi mamatay. Kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay, sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nila kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung anong dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. So dito makikita natin, no, do ang Kohatite, no, ay meron silang pribilehiyo na gawin yon, pero kailangan pa rin nila yung supervision ng lahi ni Aaron. Nang sa ganun sila ay
turuan, no, kung ano yung dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin para hindi sila mapahamak. Same din sa buhay natin, ano po, yung sa ating buhay bilang mga mananampalataya, meron tayong mga manggagawa, may mga spiritual leader tayo na sinasabi sa atin, ito yung tamang gawin, ito yung maling gawin, no, kaya yan po, yung mga bagay na yan, yung mga rules na yan, ay ibinibigay sa atin para sa ating ikabubuti, para hindi tayo mapahamak. Kasi yan yung dealing sa kanila ng Panginoon, yan yung binigay sa kanila ng Panginoon para i-secure yung mga buhay natin, no? Bilang tayo ay mga tagasunod at tagapaglingkod din naman. Yan, so makikita natin dito na sila, yung lahi ni Aaron ay inatasan para ingatan itong mga Kohathite, no? Same, yung mga pastor natin, sila yung inatasan para ingatan tayo na kayo na mga member kayo para hindi kayo magkasala at hindi kayo mapahamak. Verse 20, kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tingnan ang banal na mga bagay para hindi sila mamatay. So, kapag hindi tayo pinahihintulutan na gawin yung isang bagay, ibig sabihin, para yun sa ating kabubuti. Next, yung angkan ni Gerson. Yung angkan po ni Gerson, verse 21, sinabi ni Yahweh kay Moises, isensus mo ang mga angkan ni Gerson ayon sa kanilang pamilya. Isama sa census ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod. So, same din, no, sa instruction na binigay doon kay Kohath. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gerson ay ang pagdadala ng mga sumusunod ang mga kortina sa tolda ng sambayan na tinatawag ding toldang tipanan at lahat ng pantaklob nito at mga kortina sa pitpuan. Ang mga kortina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kortina, maminto ang bakuran, ang mga panali at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa kagamitan ito. Si Aaron at ang mga anak niya ay mamamahal sa mga angkan ni Gerson tungkol sa kanilang mga gawain, magdadalaman ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang gagawin ng mga angkan ni Gerson sa tolda tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na anak ni paring si Aaron, anak ng paring si Aaron. So dito po makikita natin ang assignment po ni Gerson ay ang mga curtain, no? Yung covering ng tabernacle. So ano ba yung significance nito, no? Ito yung mga leaders na nagpoprotekta, no, doon sa church, no, na kung saan kung ano man yung nangyayari sa loob ng church ay hindi nila hinahayaan itong lumabas para hindi ito magsanhi na magkaroon ng kahihiyan, no. So kailangan kino-cover natin kung ano yung problema ng loob ng church, kino-cover natin kung ano yung mga problema ng ating mga kapatiran para nang sa ganoon natutulungan natin sila, hindi sila nawawasak, no, hindi sila mapapahiya sa labas. Yun po yung responsibility po ng mga Gershonites. Yan, si Gershon. And then, ang mga anak ni Merari, bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ay magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga bigan nito, mga haligi at mga pundasyon. Sila rin ay binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kortina ng bakuran na nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, mga tulos sa mga tali at sila rin ang gagawa ng mga gawain kaugnay sa mga kagamitan ito. Ayon ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan nila si Itamar na anak ng paring si Aaron. So dito po makikita naman natin si Merari naman ay nakatuon sila sa mga pundasyon, no, doon sa mga haligi, sa mga haligi ng templo. Yun ang kanilang mga responsibilidad, no? Yung pillars or poste, no? So, ano naman yung significance nitong ito sa ating kapanahonan? Na kumbaga, yung mga
para maging mas matatag yung church, no? Yung samahan, yung magkakapatiran, kailangan talaga ingatan din natin yung mga pundasyon nito. Yung mga pundasyon, kagaya ng yung ating mga haligi kung saan talaga para mas maging matibay yung pagkakabitan ng mga kurtina, no? Yan. So, hindi makikita natin, iba-iba yung kanilang responsibilidad, pero meron itong mga mahahalagang kampanin, no? Sa gawain ng Panginoon o sa templo ng Panginoon. Verse 34, bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, nilista nila Moises at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ang mga angkan nila Kohath, Gershom at Merari. Ayon sa bawat pamilya nito, nilista nila ang lahat ng lalaking na edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayanang maglingkod sa tulong ng lipanan, at ito ang bilang nila. So makikita po natin dito, no, binilang kanina sa chapter 3 yung isang buwang gulang pataas, no, lahat yon ng mga Levita. Samantalang pagdating naman po dito sa chapter 4, ang binibilang lang is yung may gulang na 30 hanggang 50, na ibig sabihin, ito lang yung mga may kakayanan ng maglingkod. So ano yung pinapakita nito? Yung binibigyan ng leadership, binibigyan ng responsibility sa loob ng church, dapat nandoon sa state of maturity, no, mentally and spiritually and physically, no. So kung makikita natin yung lahi ni Kohath, no, kung sila ay may dami na 8,600, no, mula sa first month old o 1 month old. Pagdating po dito sa may kakayanang maglingkod ay 2,750 lang. Ang kay Gershom naman, ang total na bilang nila, no, is 7,500, pero yung may kakayanang maglingkod ay 2,630. Ayan. And then, si Merari po, meron silang kabuang 6,200, pero ang meron lang kakayanan is 3,000. Verse 49, kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kani-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalihin. So, ano yung ating matututunan dito sa Kabanata 4, no? Dito yung paglilingkod ng mga Levita. Dito nakita natin kung sino yung mga anak ni Levi, si Kohath, si Gershon, at saka si Merari, no? So, sa kanila nanggaling, no, yung mga lahi ng Kohathites, Gershonites, at saka Merarites, no? So, again, sabi natin, ang Kohathites, ito yung lahi ito yung pinagmulan ni Moises, Aaron at Miriam, no? Ito yung tatay nila, no? Kung saan sila yung responsible sa tabernacle at sa mga sacred things sa loob nun. Samantalang ang Gershonites naman, sila yung responsible sa mga covering, no? Sa covering ng tabernacle at sa mga kortina nito. Yan. Ang Merarites naman, sila naman yung mga responsible sa pillar or sa mga post or mga poste sa wall. Yan. Dito ma-appreciate din natin, no, yung division of labor, and then yung kung paano siya orderly na assign, no, makikita din po natin, and makikita din natin yung paggalang sa banal na bagay, na kung saan makikita po talaga natin na hindi natin pwedeng basta-bastahin yung mga mahahalagang bagay, yung mga itinuring banal ng Panginoon. Kailangan natin siyang igalang at pakaingatan. So, ayan po, yan yung ating makikitang mga aral dito, no, yung maayos na organisasyon, disiplina, pagkakaisa, at paggalang sa banal na bagay ng Panginoon. Salamat po. Sana po may natutunan tayo, at muli, sana tayo napagpala, no? Nawa ay magkaroon tayo ng kagalakan at kapayapaang buhat sa Diyos, pero ibalik po natin ang papuri at parangal sa Kanya. God bless everyone!